Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Employees Compensation Commission nagsagawa ng 3 araw na training sa Pangasinan ukol sa Employees Compensation Program. Si Ricky Kasipit mula sa RP Dagupan para sa balita. Matalunan asumpal sa taluran agaw ya panangipasal ya Employees Compensation Commission ni Paakar at Employees Compensation Program ng Setyembre 4 hanggang 6, 2023. Agaw sudwaran agaw ya panangipasal at syudad ya San Carlos Jaduyag ya Pangasinan ng ika-4 hanggang ika-5 Setyembre ni Yarumni agaw mo't iyan panangipasal at Bulinaw ng ika-6 ya Setyembre. Kidaulo iray Technical Vocational Institution tansari barangay official Jaduyag ya Pangasinan sayan panangipasal. Diyan pa na maglituyan training in pakabat ya ECC so programa tan benepisyo na aladari empleyado aka-experience iray work-related a sakit o injury. Unong at ECC makalay empleyado a benepisyo sickness and disability benefits, medical benefits, carers allowance, rehabilitation services, tan death o burial a benepisyo. Hindi paglabat kunoan na antaan tan nakapatandaray ordinaryon empleyado so karapatan tan benepisyo na awat no wala ray makapoy yan nagagawaad si Kara. Manlalapod yan RP Dagupan City, Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Ricky Kasipit. Lingkod Bayan at your service na magtatampok ng iba't ibang serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan isinasagawa sa Bontoc bilang isa sa mga aktibidad sa paggunita sa ika-123 Philippine Civil Service Anniversary. Ang detalye mula kay Donna Kawis Balyo ng RP Bontoc. Madamati pa nakaangay ita nga aldaw ti Biyernes ti Lingkod Bayan at your service dito'y Provincial Plaza Bontoc kas may sa kadagiti aktibidad iti selebrasyon ti maika 123rd Philippine Civil Service Anniversary wenno PCSA. Naduma-duma a serbisyo ti ijaya dagiti ahensya ti gobyerno para kadagiti empleyado. Sigon iti CSC ti TESDA ket agisayangkat iti libre apukis, manicure, pedicure ken masahe. PhilSys ID registration met ti ijaya ti Philippine Statistics Authority. Libre a legal services ti Integrated Bar of the Philippines Mountain Province Chapter. Adamat lang ti outreach services nga ito ti Pag-ibig Fund DTI kenda dumapay nga ahensya. Maisayangkat pa ita nga aldaw ti dugtong buhay handog ng Lingkod Bayan PCSA bloodletting activity. Daduma nga aktibidades iti PCSA ita bulan ke tree planting inton September 14 ken inton September 22 ada ti outreach program para kadagiti estudyante iti sulinak nga eskwelaan sa Jay Besau. Narpus na DCRA Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Donna Kawis Balyo. Distribusyon ng fertilizers o abono sa mga magsasaka ng Tabuk City sa pamamagitan ng Fertilizer Discount Voucher isinagawa ngayong linggo. Narito si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naisayangkat iti distribusyon iti abono kadagiti Manalon iti syudad ti Tabuk babaan iti Fertilizer Discount Voucher a programa iti Department of Agriculture nga indolwan iti DA Car ken Kalinga ken daduma of fertilizer merchants iti ika-6 nga aldaw iti Setyembre itataatawan. Sigon ken April Rose Dayaw iti Department of Agriculture Kalinga nasurok nga indi magasot iti mabenepisyaran iti programa dito syudad a pakairamanan iti nasurok 30 a barangay a napundoan iti nasurok at 2.5 billion pesos. Sigon pay kini si Dayaw, malaksid iti ahensya, timulong dagiti fertilizer merchants a nagwaras kadagiti abono. Kabayatan na, dagiti benepisyaryo iti programa kadagiti Manalon nga adaan talon na asaan ang humato iti 2 hektarya.
ken dagiti na ikan iti voucher ket nagdalan iti RSBSA wenno registration and updating iti Department of Agriculture nga in-forward iti region. Kastamot nga adda pay sumaruno a batch a maikan iti abono ditoy syudad. Manipod dito'y DZRK Tabuk City, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Rizal Provincial Hospital System Taytay handa ng magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga Rizaleño. Mula RP Lucena, mag-uulat si Joshua Suarez. Nakahanda ng magbigay ng iba't ibang serbisyong medikal para sa mga mamamayan ang Rizal Provincial Hospital System o RPHS Taytay na binuksan nitong nakaraang linggo. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Nina Inares, ang RPHS Taytay ay isang 3-story building na mayroong iba't ibang pasilidad at mga makabagong medical equipment na kayang tumugon sa mga pangangailangang medikal ng mga pasyente. Mayroon itong dedicated services para sa internal medicine, surgery, OB-GYN, pediatrics, anesthesiology, family planning at medico-legal cases. Nakatakda ring lagyan ng karagdagang serbisyo at departamento para sa rehabilitation medicine, dental, orthopedics at hemodialysis. Siniguro naman ng gobernadora na libre ang lahat ng mga serbisyo ng RPHS Taytay para sa mga Rizaleño. Mula sa RP Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Suarez. Mga baboy sa Isla Cocoro sa Magsaysay, Palawan, sumailalim sa depopulation matapos tamaan ng African swine fever ang lugar. May report si Jillian Faye Ibanez mula RP Palawan. Anong kabilog nga baboy ang ag-agi sa depopulation sa Isla Cocoro sa bayan ng Magsaysay sa lalawigan ng Palawan. Sa pagpakiman, iyang Radyo Pilipinas Palawan kay Provincial Veterinary Officer Dr. Darius Mangkukang, akaabot sa 285 ang apatay ng mga alagang baboy sa Isla Cocoro, lalawigan ng Palawan matapos natamaan iyang African Swine Fever o ASF. Tingad kay Dr. Mangkukang, sobra 80 pamilya na aga-upet ag baboy ang sa Isla Cocoro ang napektuhan iyang ASF. Agadaso na Domingo ay mapakunandang grupo sa bayan ng Cuyo, Cayban ang mga tawan iyang Bureau of Animal Industry o BAI. Magbuat sanda kuno iyang Information Education Campaign, pagbubuhat disinfection procedure sa Isla Cocoro sa bayan ng Magsaysay. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jillian Faye Ibanez. Tatlong Mura Buffalo Bulls tinanggap ng LGU Borongan mula sa DAPCC. Magbabalita si Sok Aberia ng RP Borongan. Kinarawat ang lokal nga pamunuan ng siyudadan Borongan intulong nga Bulgarian Mora Buffalo Bulls tika nga Department of Agriculture Philippine Carabao Center DAPCC ang naglabay nga simana. Inato nin baruan ang DYESRP Borongan kan Mr. Macario Gabornes, City Agriculturist. Samala kan Mr. Gabornes ininsuportahan DAPCC ay gimpapatuman nga Genetic Accession and Transfer of Amended Stocks o Gatas of Carabao Program ang lokal nga pamunuan ng syudad nga ipinaagi iton City Agriculture Office. Ginklaro pa ng City Agriculturist nga nasabi nga Buffalo Bulls and diretsyo nga igintubyan ng irabuhatan hatulo nga ball loan handler sa syudad ilaro man iging papatuman nga ball loan program han PCC. Tika nga syudadan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sok Aberia. Dumako naman tayo sa RP Calbayo groundbreaking ceremony para sa gagawing mga proyekto sa munisipyo ng Gamay, Northern Samar, isinagawa. Narito si Charmaine Perito.
Gindumaro sa ton Setyembre 5 sa Barangay Bangon, Gamay, Northern Samar ang groundbreaking ceremony para sa pagbubuhaton nga proyekto sa ilarom sa Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program LGSF SBDP. Ang nakatalaan nga pagbubuhaton nga mga proyekto sa munisipyo sang Gamay, Northern Samar, Maoan, masunod. Construction of Farm to Market Road at Barangay Bangon, construction of Farm to Market Road at Barangay Kadakan, rehabilitation and improvement of supply system at Barangay Kadakan, construction of Farm to Market Road at Barangay GM Osias, opening with concreting of Farm to Market Road at Barangay Lunoy, opening with concreting of Farm to Market Road at Barangay Luneta, opening with concreting of Farm to Market Road at Barangay Rizal, ngan opening with concreting of Farm to Market Road at Barangay Hinugawi. Ang proyekto ay usang importante nga pitad sa lokal nga gobyerno sang Gamay, Northern Samar sa pangunguna sa Department of the Interior and Local Government ug suporta sa magkadurudilaan nga mga stakeholders sugad sa DILG NSPO Provincial Director Geraldine Makilabit ngan 801st Infantry Bantay at Gabay Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Leonard Lilina pa. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Bayan ng Bayabas, Surigao del Sur, isa sa nahirang na top 3 national winners ng Malinis at Masaganang Karagatan o MMK ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Pakinggan ang ulat ni Nerissa Espinosa mula RP Tundag. Gideklarar nga usa sa tulo ka national winners ang lungsod sa Bayabas, Surigao del Sur sa Malinis at Masaganang Karagatan o MMK, the National Search for Outstanding Coastal Community alang sa tuig 2022. Ang nahisgutang pa-contest sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR may usa sa banner program sa ahensya nga nagahatag og mga insentibo sa maayong pagdumala o kalampusan sa pagmentenar sa mga rekurso sa kadagatan sa nagkadaiyang mga kalungsuran ug syudad. Pipila sa mga gibasihan sa pagpili maong walay presensya sa illegal fishing, ang pag-obserbar sa off-fishing season, pagpahimutang og protected marine sanctuary, kalimpyo sa kadagatan ug epektibo nga proteksyon ug rehabilitasyon sa mga kabakhawan. Naibaluan nga ang paghatag sa maong pasidungog sa mga mananaog ipahigayon sa umaabot nga Setyembre 22 dito sa Kauluhan. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Pahampit program ng Philippine National Police o PNP Sulu muling umarangkada bilang bahagi ng 122nd Police Service Anniversary ng PNP. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Hulo. Sunod-sunod pagkaradyaan ni napaang sing kapulisan halupa sug bilang bahagi sin pagsabon nila hay kahangatos kauhantag 2 tahon Police Service Anniversary. Habay tay Police Lieutenant Colonel Lizal Baron na kurasin Police Community Affairs Division Unit sin Sulu Police Provincial Office o Pika do Sulu PPO halom sin hang kapituyan do kay program kahampitan sin raayat inaparagbos sila amon tiyawag pa sa pahampit program amon nagkauna na napaaw na pagsabo sin PCR month habulan July yaon. Sin Alva gyawin nila Inati Elementary School barangay Lati Patikul ay nakapakaon sila sukon kapituan kabataan iba nakadihil mga panayaman na daycare center na sabot barangay. At daw yan isab katuan tagdua mga babae PDL provincial jail indihila nila packed lunch iban bungang kahoy biya na simbuhan. Akon sumad daw sabto maghambok isab sila iban sinhulo MPS para feeding program hambok ka mga target madrasa daira. Giyugon makapaon isab sila agihibaro coastal clean up pahigan daplakan sin Patikul. Giyugon papaonon in community program sin PSA sin Sudo PPO habulan niya September lamun na pakaradyaan ini pagkilaha mga police personnel amon mapatot dahilan kalaguan. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.